Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News hatid sa inyo ng Office of the Vice President. Ilang pamilya pa rin ang nananatili sa mga evacuation centers dahil sa patuloy na pag-aalporoto ng Mount Canlaon. Kumustahin natin ang huling sitwasyon doon sa ulat ni Brian Latasa. Brian, kumusta na dyan? Claudette, hindi pa alam ng mga apektadong residente sa pag-alboroto ng Mount Canlaon kung kailan sila makakabalik sa kanilang mga bahay dito sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental. Sa ngayon, Claudette, patuloy pa rin silang mananatili sa mga evacuation centers dito sa La Castellana, Negros Occidental. Sa evacuation center na ipinagdiwang ng 60 taong gulang na si Nanay Melinda na mula sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental ang kanyang kaarawan noong December 27, 2024. Kuwento niya, sa kabila ng mga pagsubok kahit papaano ay naging masaya naman umano ang naging selebrasyon ng kanyang kaarawan. Tapos nagkanta ang mga madre nga happy birthday ko, no? Pero siling ko da sa may labi, oh. Siling ko bisan wala lang kuwanda, pero ginkantahan man ko nila. Siling ko nagkanta happy birthday ang mga madre niyo kag ang pare, tapos nagpangatag man sila sang panawag ni ng spaghetti, mga tinapay, damo mga pagkaon, tapos may mga apple man, tapos nagpakuda ko sa akong bata kag ginsen niya pa to nga birthday, happy birthday mama ko. Nalipay ra ka? Daw nalipay lang ko, siling ko nang hindi bisan wala sila kabalo nga birthday ko, siling ko daw pasalamat lang ko daw may handa ko. Naging emosyonal naman si Nanay Melinda habang ikinukwento niya ang kanyang pagkasabik na makabalik na sa kanilang bahay. Gusto mo naman ganun ma, uli na kami din, pwede kami kapuli. Lisod good mo. Uli pa kami pwede. Bisan pagkanto naman to, may gabantay. Saad pa ni Nanay, mahirap ang sitwasyon sa loob ng evacuation center. Kaya't nagpapasalamat si Nanay Melinda sa natanggap na munting handog mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa pamumuno ni Inday Sara Duterte. Sa datos mula sa Office of the Vice President Disaster Operations Center at OVP Panay and Negros Island Satellite Office, umabot sa mahigit 10,000 mula sa iba't ibang bayan ng Negros Oriental at Negros Occidental ang nahandugan ng bigas. Sa nasabing bilang, 4,065 nito ay ang mga apektadong residente mula sa Canlaon City, 848 naman sa Bagos City, 3,934 naman sa La Castellana, 1,094 naman sa La Carlota City, 246 naman sa bayan ng Pontevedra at 562 naman sa bayan ng Murcia. Claudette, laging nakahanda naman ang ating mga kasamahan sa Office of the Vice President Disaster Operations Center kung sakaling tuluyan ang pumutok ang Mount Canlaon upang muling tumugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga apektadong residente dito sa Negros Island. At yan muna ang huling kaganapan mula dito sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental. Claudette? Sa ating mga kababayan dyan sa Negros, patuloy po tayong maging alerto at siguraduhin sumunod sa abiso ng mga otoridad. Muli maraming salamat sa iyong ulat, Brian Latasa, at ingat kayo dyan. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.